Dapat, ako nagtatanong sa'yo. Akin na yan! Sa huling shareholders meeting, nauna ng base ang plano mong sirain ng Ken Group. Kaya, naisip mo ng panibagong paraan. Talaga bang gusto mong sirain Ken Group? Wala kang pakialam! Talaga? Wala akong alam? Alam mo ba, ang Ken Group ay pinaghirapan ng mga magulang mo at ng mga kuya mo. Kung sisirain mo ang Ken Group, parang sinisira mo lang yung kuya. Kung ganun, ano pa bang sense ng pag-atake sa kumpanya? Patayin siya. Tumahimik ka! Wala ka ng mga binte. Galit ka sa mga tao na itinatanggi ka parang mahina at marupok na bagay. At ang pinagmumula na yung paghihirap ay yung kuya. Patayin siya. Iyon ang makapapag-alis na yung sakit. Bakit? Ayaw mo pang gawin ito? Tutulungan pa kita. Nakikita kong talagang ayaw mo pa rin. Tama rin, naalala ko, sinabi mo, mas karapat dapat ka kaysa kanino man na maging bahagi ng Ken. Para sa iyong kuya, ang nag-isakripisyong buhay mo. Sa katunayan, ikaw ang pinaka-importante sa Ken at pinakakalinga sa iyong kuya. At alam mo rin sa sarili mo, ang iyong kuya at sila nagmamamadali at nag-iingat dahil sa pagkakasala. Dahil natatakot silang masaktan ka. Pero ikaw talagang iniisip mo. Pero hindi mo sinasabi. At inasahan mo pang malalaman nilang iniisip mo. Tandaan mo, kapag may gusto kang sabihin, sabihin mo ng direkta. Kung anong gusto mo. Minsan, ang sobrang pagkakasala at pag-iingat ay nagiging sakit para sa kanya. Mag-usap na kayo ng maayos. Kumusta ate? Naayos namang damdamin ni Kang yan. Dahil pinangako ko, hindi ko ito isa sa walang bahala. Ikaw na talaga ate! Ikaw na ang pinakamahusay! Pinakamahusay! Pinakamahusay na ate sa buong mundo! Kung magsasalita ka lang. Huwag ka lang magulo. Simula nang namatay ang aking mga magulang, hindi ko naisip na darating ang araw na may tutulong sa akin sa lahat ng problema ko. Meng Zhao yan, itong unang beses kong pinagpapasalamat ng pinakasalan kita. Sa nangyari ngayon, salamat sa iyo. Ikaw, gusto mo na naman akong gantimpalaan? Anong gantimpalang gusto mo? Kung ganoon, sa oras ng diborsyo, maglang ka ng mas malaking bagay ng ari-arihan para sa akin. Pinag-iisipan mo lang ang diborsyo. Kung gusto mo ng ari-arian, hindi mo na kailangang maghintay ng diborsyo. Pinaalalahanan kita. Karapatan ng asawa na gastusin ang pera ng asawa ay ganap na tama. Bakit bigla kang lumapit ng ganito? Ano bang iniiwasan mo? Natatakot ka ba sa akin? Natakot lang ako na baka lumapit ka ulit sa akin at mapilitan lang kung muling makomplikado sa'yo. Hindi ba't pinakaayaw mo na ako'y nakikialam sa'yo? O baka naman, lumapit ka dahil nagustuhan mo na ako. Kinzo! May isang dokumento dito. Kailangan pirmahan mo. Kinzo? Assistant Xiao, may girlfriend ka ba? Meron naman. Kahit abala sa trabaho, may oras ka pa rin para magkaroon ng girlfriend. Kinzo, hindi mo ba planong i-assign ako overtime ulit? Sobrang dami na ng trabaho ko. Sobrang taas na rin ang workload ko. Hindi ko na nakakasama ang girlfriend ko. Hindi ko balak i-overtime ka. Gusto ko lang itanong,
Mahal mo ba ang girlfriend mo? Siyempre, mahal ko siya. Eh, ang pagmamahal, ano bang pakiramdam? Ang pagmamahal? Anong pakiramdam? Hindi ko rin mapaliwanag. Pero, kapag nakikita ko siya, natutuwa ako. Kapag hindi ko siya nakikita, naiisip ko siya. Kapag may nangyari sa kanya, labis akong nag-aalala. At saka, lagi kong gusto na kasama siya. Lagi kong gustong kasama siya. Meng Xiaoyan. Kinzo, may isa pa akong bagay. Kapag sinasabi ko ang nararamdaman ko, ang taong iniisip mo sa isip mo, ibig sabihin, maaring gusto mo rin siya. Ikaw. Kinzo, bukas, kunin mo ang bonus mo sa counting. Pagkatapos malinis si Kinshin lang, pahinga ka ng isang buwan. Salamat, Kinzo! Yeah! Ngayon, si Meng Xiaoyan, puro diborsyo ang iniisip. Kailangan ko siyang pigilan sa ideyang yon at mapasigla muli sa akin. Dati, mahilig siya sa mamahaling gamit. Gusto ang pinakabagong Hermes na bag. Siguro, magugustuhan niya to. Ate, hindi ko alam kung anong gusto mo, kaya binili ko na lang lahat ng iba't ibang bagay. Lahat ito ay regalo para sa akin? Salamat sa pagtanggal ng bigat sa puso ko. Hindi yung malaking bagay. Walang dapat ipag-alala. Kung alam ko lang, dapat binili ko na lahat ng bag sa tindahan ito. Lahat. Kuya, pakulan mo ako. Kuya, ano ba yung binili mo? Wala naman. Hindi ba't Hermes to? At bagong modelo pa. Ito ba para sa akin? Kuya, bumili ka ng bag para kay ate? Bibigyan ako ni Kenzo ng regalo? Ako... Kuya, ikaw rin bumili ng regalo para kay ate? Ikaw rin? Kangyan, ikaw rin bumili ng regalo para kay ate? Ito lahat? Ikaw ang bumili? Kuya, hindi ko sinasadyang mas marami akong binili kaysa sa'yo. Nagkakamali lang kayo. Ang bag na to, regalo ito para sa kasamahan ko sa trabaho. Tama nga. Walang dahilan. Bakit bibili pa si Kenzo ng bag para sa akin? Nahulog yung puso ng kalawang kuya. Ngayon pati si Kangyan, nahulog din sa kanya. Ang babaeng ito, talagang marang manloko. Oy, sandali! Saan ka pupunta, Wanwan? Meng Xiaoyan? Ayoko sa'yo! Noon, sinadya mong lumapit sa akin. Para gamitin ako at lapitan ng kuya ko at iplanong kapamakan sa kanya. Ngayon, nahuli mo pa lahat ng tao sa pamilyang Ken. Ako, ayoko sa'yo! Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako, paano mangyayari na masaktan ng pamilyang Ken? Lahat sila nahulog sa panila ng masamang babaeng ito. Kasalanan ni Meng Xiaoyan ang maldita. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mabigaw ang plano ko. At wala pa ang pangmatagalang ticket ni Kinhuan. Kasalanan mo yan dahil bobo ka. Hindi mo malang maalis ng maayos ang WeChat chat records. Pero, pati ang papa ko natalo rin sa kanya. Talagang ang hindi basta-bastang babaeng ito. Tignan mo, sino yun? Tignan mo, sino yun? Kinhuan? Gising ka na?
Aze? Sushi, anong balak ninyo? Hindi siya sumasagot. Hindi rin natin alam kung nasan siya. Talagang nakaka-stress. Kuya, siguradong walang mangyayari sa kanya, hindi ba? Tumahimik ka nga. Mr. Kin, dinala nila Aze at Sushi J ang kapatid mo sa abandona ng warehouse ng Kin family. Si Sushi J at Aze, ang dalawang tarantadong to, nandito pa rin para guluhin ang pamilya natin. Kuya, dali na, ililigtas na natin si ate. Ang abandona ng warehouse ng Shu ay sakop ni Kinlaw. Kahit nasa bilungguan siya, ang lahat ng alarm at surveillance na iniwan niya sa warehouse ay aktibo pa rin. Kung dadalhin ko ang mga bodyguard ko, masyadong marami. Agad itong mapapansin ni Sushi J. Pero kung kakaunti lang, baka hindi sapat din laban sa champion na si Sushi J sa Santa. Ano ngayon ang gagawin natin? Panoorin lang ba natin na inaabuso si Wanwan? Walang paraan para iligtas siya? Ako nang pupunta. Anong balak ninyo? Kasama ang papa ko, pinagplanuhan namin ito ng maraming taon. Halos makuha ko na ang Kin Group. Kung hindi dahil niloko tayo ng kuya mo, syempre, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Ang Kin Group, hindi sa'yo. Ito'y para sa pamilya Ken. Para sa kuya ko. Mga hayop kayo! Kayo sa pamilya niyo, ang alam niyo lang, ay kumain, uminom at magpakasaya. May nagawa ba kayo para sa Kin Group? Ha? Bakit dapat ikaw ang may Kin Group? Huwag mo na siyang pakialaman. Putulin mo na lang ang isang daliri niya. At ibigay kay Kinzo. Kung tinatanggap pa rin siya bilang kapatid ni Kinzo, may makukuha tayong benepisyo. Aze, ang lupit mo naman. Sa ex mo, ganun ka kalupit? Aze, bakit mo ginawa to sa akin? Pinahal kita ng matagal. Bakit ka nakipagsabotan sa kanya para saktan ako? Sino bang nagpaiwan sa'yo sa akin? Kung ikakasal ka sa akin at naging bahagi ako ng Kin family, gagawin ko ba sa'yo to? Kung alam ko lang ng ganito ka, hindi sana ako nakipagrelasyon sa'yo noon. Sayang, huli ng pagsisisi. Hawakan mo siya. Ako nang kikilos. May dumating. May dumating. Bantayan mo siya. Titignan ko lang kung sino. Sige. Kinzo! Ang lakas mo naman! Nag-iisa ka lang pumunta. Kinuan! Tignan mo, gaano katindi ang kuya mo. Perfect timing! Kung hindi babalik ng kuya mo ang kumpanya sa akin, paiiwanan ko siya na personal na makita ang kanyang kapatid na nagdurusa. Kuya, huwag mo kong pansinin. Umalis ka na. Huwag kang lumapit! Kung lalapit ka, papatin ko siya! Pakawalan mo si Sushi J! Kinhuan, hindi mo alam tama at mali. Palagi nagkipagtunggali ka sa akin sa Kin House. Hinahawakan mo siya para takutin ang kuya niya. Bakit? Akala mo ililigtas kong buhay niya? Hinahawakan mo siya para takutin ang kuya niya. Bakit? Akala mo ba na ililigtas kong buhay niya? Dahil nga narito ka, kayong dalawa, hindi ba para iligtas si Kinhuan? Pumunta ako dito para lang hindi masagana ang aking interes. At saka, sabi ninyo, kayong dalawa ay ginagamit si Ken Huan para makuha ng pakinabang sa Ken House. Bilang misis ng Ken House, hindi ko hayang maalis ang aking mga pag-aari. Mensaw yan. Ang talas ng babaeng to! Ah! Kinso, hindi niya iniintindihan kapatid mo. Ikaw ba? Wala ka rin pakialam? Ano ba talagang gusto ninyo? Meron akong 15% share sa kumpanya. Gusto kong ibigay mo sa akin yun. Hindi mo hawak ang kapatid kong babae. Ngayon, inaapakan ka na ng misis ko. Wala kang anumang laban. Ano bang pananakot mo sa akin? Parang iniisip niya sa akin, pinaghiwalay sina Sushi at Aze. Umayos ka! Tama. Si Kinuan ay nasa kamay ko. Maaaring isa lang ang kunin ko ng pakinabang at umalis. Kinzo! Ganun! Gusto ko lang ng 10% ng shares. Ibigay mo agad sa akin at bumili ka rin ng ticket papuntang abroad. Garantisado kong palalayain si Kinuan tapos aalis agad at hindi na babalik. Aze! Bakit ka tatakbo mag-isa? Aze! Bakit ka tatakbo mag-isa? Binaliktad ka na ni Madam Kin. Ano bang magagawa ko? Tingnan mo ang sarili mo, galing ka sa laban at ang pagkatao mo, isa ka talagang basura. Nakipag-collab ka sa isang gago. Ngayon, wala ka nang makukuha. Aze, kung tatakbo ka mag-isa, maniniwala ka ba? Isasama kita sa kamatayan! Binaliktad ka na ni Madam Kin. Tulad ng sabi niya, isa ka talagang basura! Putang ina mo!
Kinuan, ayos ka lang ba? Ayos lang po, kuya. Ibigay mo ang lubid. Itatali ko sila. Tapos tumawag ka ng pulis. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka! So yan! Ate! Zoyan! Ate! Magaling ka, ha? Pero hindi ka immortal. Natalo din kita! Hindi mo ako matatalo! Kinuan, tumawag ka ng ambulansya at ng mga pulis! Zoyan! Zoyan! Mamamatay na ba ako? Mukhang nakalap mamatay sa kutsilyo ng iba. Zoyan, bilisan mo! Kaya mo pa yan! Hindi pwedeng pumasok ang mga kamag-anak. Kuya, sisigurahan niyo pong iligtas si ate, hindi ba? Magiging maayos lang siya. Kuya. Walang problema. Siguradong magiging maayos siya. Oo. Doc, kumusta na siya? Ligtas na ang pasyente sa panganib sa buhay, pero hindi pa siya gising. Sandali na lang, pwede na kayong pumasok para makita siya. Salamat, Doc. Kuya, ayos na. Ayos na. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana naging ito si ate. Kinuan, umuwi ka na muna para magpahinga. Ako ang magpapantay muna sa ate mo. Pero gusto ko rin. Makinig ka. Kuya, kung magising si ate, kailangan mo sabihin sa akin. Bakit hindi ko napansin noon na sobrang payat at late mo pala? Zaoyan, hindi ko rin pala magagawang lahat. Kasalanan ko, hindi ko maprotekta ng sarili kong kapatid. Kailangan mo pang kumilos palagi. Pagising mo, may sasabihin akong mahalaga sa'yo. Gusto kita. Huwag na tayong maghiwalay. Zaoyan, gumising ka na. Gising ka na. Gising ka na. Kumusta? Masakit ba sugat mo? Kung masakit, huwag mong tiisin. Ang lakas mong humawak. Ang sakit. Pasensya na. Kenzo, masaya kong nakita ka. Zaoyan, may sasabihin ako sa'yo. Huwag na nating... Ate! Kuya! Ate! Ha? Ate! Gising ka na! Ate! Gising ka na! Ate! Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Masakit pa bang sugat mo? Wala na. Ayos lang! Mabuti naman! Sobrang sakit sa amin na makita ka nasaktan! Oo ate, mas mabuti pang ako nasaktan kaysa sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Talagang ayos lang ako. Kailangan mong gumiling agad. Ang hirap palang magpahayag ng nararamdaman. Kenzo, ayon sa utos ninyo, nakipag-usap na ako sa abogado. Isusuko namin sila Shushije at Aza sa kaso sadyang pagpatay. Mabuti. Dapat nilang pagbayaran ang pinakamapinsanang kaparusahan. May isa pang bagay. Sa susunod na linggo, may auction ng antigong kagamitan sa lungsod ng Beijing. Naaalala ko, sa pagkakataong ito, ang bida sa auction ay ang bagong inilabas na Shangxi Jade Pendant, hindi ba? Tama! Shangxi Jade Pendant, simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ang kahulugan ng pendant na ito ay perpekto para sa panliligaw. At sa auction na ito, ang taong palaging humahadlang sa akin ay malamang ay hindi lalabas. Sasamahan ko ang misis ko. Ihanda mo na ang kanyang gown. Opo.
Oo, yung mga shareholders na dati nakatayo kay King Love na ibalik na lahat ng shares, hindi ba? Opo, lahat ng natitirang issue ay nalutas na. Sige, ayusin mo na kung ilan ang shares at assets ko. Opo. Hindi pa tayo maghihiwalay sa ngayon. Kailangan pa ng Gin family ng maraming aayusin. Sige, kapag rin stable ng kumpanya, maghiwalay na tayo. Sabi ni Assistant Shaw kanina, lahat ng problema sa Ken Company ay nalutas na kaya mukhang gusto na makipaghiwalay sa akin ni Kenzo. Kung totoong maghiwalay kami, medyo malulungkot ako, ngunit mabuti naman siyang tao. Bahala na, hindi maganda kapag pinipilit. Isa lang itong kwintas. Sapat na itong panliligaw. May sincerity pa. Kung idadagdag ko pang lahat ng yaman ko, dapat sapat na. Teka, ako na. Hindi na kailangan, likod ko lang ng sugatan. Ayos lang naman ang kamay ko. Malit na bagay lang ito, kaya ko na itong magsa. Asawa ko. Huwag mo na akong tanggihan. Halika. Bakit hindi ko napansin dati na ang ganda mo pala? Bakit ako tinitingnan ng ganito? Baka gusto niyo makipaghiwalay? Palagi mo kong tinitingnan, may gusto ka bang sabihin sa akin? Nahuli na ako. Maghintay ka na lang. Paglabas mo ng ospital, dadalhin kita sa isang auction. Pagkatapos ng auction, saka ko sasabihin. Sa auction? Anong balik ni Kenzo? Sige, papayag ako. Ang ganda mo ngayon. Salamat. Huwag kang gumalaw. Ang buhok mo. Dumikit sa labi mo. Yung ganitong pakiramdam ng kaba, nandito na naman. Mas mabuti siguro kung makipagwalay na ako, malayo kay Kenzo, para mawala ang kaba. Tara na. Ay, narinig mo ba? Sa auction ngayon, si Ming Zhao yan ay sasama kay Kenzo. Ang babaeng ito, si Ming Zhao yan, walang hiya talaga. Dati, pinaghirapan niyang pakapasok sa kama ni Kenzo. Ngayon naman, walang konsensya na dumikit sa kanya at isinama pa sa auction. Kung hindi siya ang dapat ikasal kay Kenzo noon, dapat si Meng Meng. Pero nakalipas na yon. Meng Meng, mabuti kang tao. Kung ako ang nadami sa arranged marriage, ipapakain ko sa ng balat niya. Hintayin mo lang. Sa auction ngayon, siya kong painggitin si Ming Zhao yan at ipaparamdam sa kayang galit ko. Mr. Ken! Mr. Ken! Mr. Lee. Matagal na tayong hindi nakita, Mr. Ken! Oo, matagal na, Mr. Wang. Ano ang pinagkakabalahan mo kamakailan? Gusto kong pumunta doon at tignan ang mga exhibit. Huwag kang lalayo. Bakit parang pare-pare ang mga exhibit na ito? Nasaan mga gamit ng pamilya ng general? Ang siya si jet pendant. Ito ay binigay ng aking ama sa aking ina, tanda ng kanyang pagmamahalan. Hindi ako maring nagkamali. Ang mga bagay na ito ay mula sa pamilya ng general. Bakit ito napunta rito? Baka ang mga bagay sa mundong ito ay may kaugnay sa aking mundo. Anong koneksyon nila? Miss Ken. Miss Ken, nakikita ko kung gaano ka seryoso sa pagtingin sa mga exhibit na ito. Siguradong marami kang alam tungkol sa mga antigong Jedi, di ba? Ikaw ang misis ng pamilyang Ken. May karasan at alam ng marami.
Ang mga bagay na ito ay mga bagong tuklas na kayamanan kahit ang mga historiador at hindi rin ito malalaman ni Ming Zhong yan. Pero base sa pagkakilala ko sa kanya, ayaw niyang mapahiya kaya sigurado magsisinungaling siya. Sasabihin kilala niyang mga ito kaya huwag mo na ipagdalawang isip. Mrs. Ken, ang mga antigong jade na ito ay may mahabang kasaysayan. Tangi ang tunay na mayamang pamilya o may pinag-aralan ng pamilya ang nakakaunawa ng mga ito. Mrs. Ken, matagal na kayo mag-asawa ni Mr. Ken, kaya normal na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang mga bagay na ito, talaga medyo may alam ako. Oo, talaga ba? Kung ganoon Mrs. Ken, dahil alam niyong mga ito, bakit hindi niyo ikwento sa amin kung saan nanggaling ang mga ito? Oh, Ginoong Wang. Nandito na pala kayo. Narinig ko na matapos ninyong matagpuan ang mga jade na ito, palagi ninyong pinag-aralan ang kanilang pinagmulan. Kumusta na ang mga progreso ninyo? Natagpuan ko na ang kabuuan ng kaalaman tungkol sa mga jade na ito. Pagkatapos ng auction na ito, ipapaliwanag ko ng mabuti sa lahat ang pinagmulan ng mga jade na ito. Sige! Kung ganoon Mrs. Ken, dahil alam niyong mga ito, bakit hindi niyo ikwento sa amin kung saan nanggaling ang mga ito? Bukod sa akin, may iba pa palang nakakaalam ng pinagmulan nila. Mrs. Ken, sabihin niyo na, palagi niyo itinatago, hindi ba maaaring hindi niyo talaga alam ang mga antigong ito? At para mapanatili ang reputasyon, sinusubukan niyong nilangin kami? Ang Shanxi Jade Pendant ay mula sa panahon ng Silangang Tang, isang general na nagangalang Meng Yan ang nabigay sa kanyang asawa bilang tanda ng pagmamahalan. Ang bagay na ito ay napunta sa kanyang anak na babae na siyang unang babaeng general na Silangang Tang. Ang mga exhibit dito ay galing sa tahanan ng General Meng. May ilan ay pamana pa. May ilan ay regalo mula sa emperador. Ang sinasabi niya ay kapareho ng resulta ng aking pananaliksik. Talagang alam niya ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Bakit kayo natatawa? Mrs. Ken, ang galing mo namang mag-imbento. Ang mga jade na ito ay bagong natagpuan lang kamakailan. Wala pang nakakalam sa mundong ito kung saan sila nagmula. Pero ikaw, alam mo pa rin. Kami naman, puro lang ang mga sinasabi sa'yo. Pero ang tapang mo namang magpanggap. Pasensya na Mrs. Ken, nagbibiro lang kami sa'yo. Hindi ko akalain, ikaw pala ay mag-iimbento ng ganitong kwento. Para lang mapanatili ang iyong reputasyon. Sino may sabing nag-iimbento siya? Mr. Wang, Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ay sinabi niya ay totoo. Ang mga jade na ito ay talaga namang galing sa kamay ng unang babaeng general sa Silangang Tang. paano to posible? Sa wakas, talaga namang alam ni Mrs. Kim kung saan napuntang mga jade. Kung ganoon, paano pala nagawa na katatawanan at pagdududa sa kanya? Siguro, gusto na nila mapahiya si Mrs. Ken. Pero nangyari, sila pang napahiya. Mrs. Ken, paintulutan niyong humingi ako ng tawad sa inyo para sa aking mga kaibigan. Hindi na sinasadya na saktan kayo. Ikakwenta ko ba na si Ming Zhen pumigil sa akin na mapangaso si Kenzo? Pero si Kenzo ay hindi naman pumapayag nun sa kasunduan. Hindi na bale. Hindi ko papayagan na tingnan ako ng beto sa mata ng iba. Pero, noon, ako at si Mr. Ken ay malapit na magpakasal. At si Mrs. Ken, bigla na lang siyang umakyat sa kama ni Mr. Ken. Hindi makapaniwalang kaibigan ko. Sila, ay pinagtatanggol lang ako. Anong kasunod sa pagpapakasal? Wala akong anumang alaala tungkol doon. Ang pagpapakasal ni Mrs. Ken kay Mr. Ken ay isang maling akala. Dito, narinig ko na, hindi ko akalain si Mr. Ken at Miss Sue ay malapit na magkasunduan. Ang ginagawa ni Mrs. Ken ay para bang pinaalis ang tunay na may karapatan. Kahit ang kaibigan ni Miss Sue ay tutol kay Mrs. Ken. Kung kaibigan ko lang naloko, hindi ko lang siya palalagpasin. Mrs. Ken, talaga namang hindi na kita sinisisi noon. Gusto ko pa rin kayong pagpalain ni Mr. Ken. Pero gusto ko rin patawarin yung kaibigan ko sa pagtatanggol sa akin. Hanggat hindi ipinapakita ni Kenzo na ikaw ang kabit, magpapatuloy na itong pangungutya. Ngunit si Kenzo ay galit sa'yo. Paano niya maiwas ang sitwasyon? Hindi mo pwedeng pakialaman ng misis ko. Mr. Ken, bakit nandito si Kenzo? Ayos ka lang ba? Sabi ni Mizu, naggusto niya sana makipagsundo sa'yo at ako ang sumisira sa plano ninyo. Mr. Ken, hindi yung ibig kong sabihin. Miss Zhu, totoo ang iyong ama ay humingi sa akin ng isang kasunduan. Ngunit agad ko itong tinanggihan. Kailan ba natin naging tiyak namang pakasal at pinag-usapan pa ang kasal?
Sa wakas, hindi na pumayag si Mr. Ken sa kasunduan. Kung ganun, si Miss Zhu kanina, paano niya nasabing hindi na niya sinisisi si Mrs. Ken? Meng, hindi ba sabi mo na si Mr. Ken ay nagkipagsunod sa'yo sa pagpapakasal? Ano ba talaga na nangyayari? Ang nangyari kanina, Miss Zhu, ay seryosong nakaapekto sa reputasyon ng aking asawa. Tiyak nakakausapin ko ang iyong ama ng maayos. Huwag mo nakausapin ng aking ama. Pasensya na, Mr. Ken. Ang tungkol sa pagpapakasal ay dahil sa aking kayabangan. Nagsinungaling ako. Patawad po. Ang dapat mong hingan ng tawad ay ang aking asawa. Pasensya na, Mrs. Ken. Miss Zhu, tandaan ang aral ngayong araw. Kung muli kong marinig na may nangungutya sa aking asawa, hindi ko ito palalagpasin. Magpapawalang bisa na kami. Bakit pinaprotektahan pala ako ni Kenzo? Sandali! Master Wang, may problema ho ba? Mrs. Ken, curious lang ako. Paano mo nalaman ang mga pinagmulan ng mga Jade na ito? Paano ko ba ipapaliwanag? Sasabihin ko ba na ako ay si General Meng? Ako... Ganito. Basta sasabihin mo lang sa akin kung paano mo nalaman ang pinagmulan ng mga Jade na ito. Ipapasa ko ang Shang-Chi Jade Pendant sa iyo, Mrs. Ken. Talaga? Mr. Wang, hindi ba delikado yun? Anong delikado? Isa lang itong piraso ng Jade. Ipinapasa ko na sa iyo. Pero kung binigay mo ang pendant, ano naman ang may bibigay ko? Salamat, Mr. Wang. Sa totoo lang, malalaman ko talagang pinagmulan ng pendant na ito. Ito ay dahil... Ako inaapo ni General Meng. Alam mo naman, ang apelyido ko rin ay Meng. Hindi ko man nakita ang mga Jade na ito mula sa mga nakakatala sa aming pamilya, kaya ko lamang nalaman ang pinagmulan nila. Ikaw ay inaapo ni General Meng? Kahanga-hanga. Kahanga-hanga talaga. Sayang lang, si General Meng sa murang edad pa lamang namatay na sa digmaan. Namatay sa digmaan? Ito ang tala tungkol sa akin. Sige na nga, mas pipiliin kong ako mismo ay mamamatay sa digmaan kaysa mamamatay sa kamay ng aking pinagkakatiluang vice general. Sinuri ko na siya dati. Hindi talaga siya inaapo ni General Ming. At higit pa rito, talaga namang pagkatapos ko mawalan ng malay, nagbago siya. Talaga bang siya pa rin ang dating Meng Xiaoyan? Kahit na siya nga ba ang dating Meng Xiaoyan, ang pinakamalaga ay ang kasalukuyang siya ay aking minamahal. Isang linggo akong naghintay para lamang gamitin ang pendant na ito sa pagpapahayag ng aking damdamin. Ngayon ay nauna na ang matanda sa pagbibigay nito. Hindi na pwedeng maghintay. So yun. May isang napakalagang bagay akong nais-paalam sa'yo. Pagkatapos ng auction, tutungo na si Kenzo para i-file ang diborsyo. Ako, Kuya! sundan mo ko. Xiaoyan, Alam ko, natapos na natin ang problema sa Ken family. At gusto mo makipag-iwalay sa akin. Bakit mo iniisip yan? Ano? Ano diborsyo? Kuya, bakit mo naman gusto makipaghiwalay? Napakabait naman ni ate. Tama kuya, kakatapos lang niya iligtas ang kapatid natin at nais mo na siyang iwan. Sobra ka na! Tama, kuya. Kahit ang ginamit niya ako dati, galit ako noon. Pero ngayon, napagtanto ko na, talaga namang iba na si ate. At siya tumulong sa ating pamilya Ken sa napakaraming bagay. Kaya huwag mo na siyang iwan, ha? Hindi ko... Kuya! Kung iiwan mo si ate, sumaman lang kami sa kanya. Kami rin! Sasama sa kanya! Huwag kayong makialam. Hindi ko pa sinabing... Ate, huwag natin siyang intindihin. Sa huli, tayong pamilya. Kuya, kung talagang maghiwalay ka kay ate, dadalhin mo lang sarili mo. Kayo... Ano ka ba? Hindi ako... Hindi ko sinabi. Sino bang may sabing gusto kong makipag-divorce? Hindi ka makikipaghiwalay? Hindi ko sinabi na gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Xiaoyan, gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita. Huwag mo akong iiwan. Manatili ka sa pamilyang Ken at ipagpatuloy ang pagiging asawa ko. Ayos ba? Seryoso ka ba? Dati, ang bahagi ng kumpanyang Ken at ang aking mga ari-arian ay ang pinakamahalaga sa akin. Pero ngayon,
Gusto kong ipagkaloob ang lahat sa'yo. Dahil sa akin, wala na mas mahalaga kaysa sa'yo. Itong pendant na ito, gusto ko ring mabili at ibigay sa'yo. Ngunit hindi ko inaasahan, mauunahan ako. Narinig ko, ang pendant na ito ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Zhao Yan, ito rin ang nais kong sabihin sa'yo. Kaya, handa ka bang tanggapin ako? Gusto ako ni Kenzo. Gusto kong makatik na isang bagay. Ano yun? Ayaw mo ba talaga kong iwan? Kung sasabihin kong nang gusto kita, masaya ka ba? Kapag nahawakan kita, nababahala ka ba sa puso mo? Ate! Mahal mo talaga siya! Kaya, gusto mo bang manatili? Gusto ko. Napakagaling! Asawa ko. Mula ngayon, lahat na sa pamilyang kin ay sa'yo na. Ako rin ay sa'yo na. Pero, may isang bagay akong gustong matiyak. Ano yon? Kapag hinawakan mo ko, talaga bang nababahala ako sa puso mo? Nakakakilig!